Praise the Lord. Praise the Lord. Sa Revelation. Revelation po tayo ngayon. Magandang gabi po, minamahal po namin mga kapatid sa Panginoon, mga pastors, mga ministers, mga lingkod po ng Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa gabing ito, tatalakayin po natin itong Revelation chapter 20. Alam na alam po natin lahat itong the millennial reign of Christ po. Tingnan natin itong sinabi ng salita ng Diyos tungkol sa prophecy ito, tungkol sa paghahari ni Kristo sa mundong ito sa loob ng 1,000 taon. Ano ba ang nature ng millennium? Marami pong message ang Lord dito. Kaya pakibasa po natin itong Revelation 20. Simula tayo sa Revelation 20. Maging blessing din po ito sa ating mga ministry. Itong mga kapatid, lalo kayong na-encourage po na maglingkod sa Lord dahil napakaganda itong mga pangako ng Lord sa atin. Sabi ng Bible, hindi lang po yung tinatawag nilang langit ang blessing niya. Napakaganda nitong sinasabi ng Panginoon na maghahari ka ng 1,000 taon kasama ni Kristo sa lupang ito. Babasahin ko po sa Revelation chapter 20, beginning verse 1. At itong tatalakayin ito, siguro hanggang dito sa dito na po sa verse 11. Okay, basahin ko po. And I saw an angel came down from heaven, having the key of the bottomless pit, and a great chain in his hand. Thank you, Lord. And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years. 1,000 years. And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years should be fulfilled. And after that, he must be loosed a little season. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands. And they lived and reigned with Christ 1,000 years. Ang ganda po nito, ha? At nakita ko ang mga trono at ang mga nakaupo sa mga trono. At ang paghatol ay binigyan sila ng paghatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa na pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At hindi sila sumamba sa halimaw o sa beast, at hindi rin sila tumanggap ng tatak nito sa kanilang noo at sa kanilang kanang kamay. At sila'y nabuhay at naghari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ganda po. Neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. Ang lino po nito, sila'y nagharing kasama ni Kristo sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Ito po ang tinatawag na millennial reign of Christ. Maghahari ang Panginoon ng 1,000 years sa lupa kasama ng kanyang iglesia o ng kanyang mga anak. But the rest of the dead live not again,
until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Meron palang unang pagkabuhay na maguli. Blessed and holy is he that has part in the first resurrection. On such, the second death has no power. Mapalad at banal ang makakasama sa unang pagkabuhay na maguli, sapagkat wala ng kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. But they shall be priests of God and of Christ, and reign with Him 1,000 years. Sila raw ay magiging mga saserdote ng Diyos, at maghahari sila ng 1,000 taon. And when the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison. Pagkatapos ng 1,000 taon na paghahari sa lupa, pakakawalang muli si Satan, sabi rito, sa kanyang kulungan. And shall go out to deceive the nations which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, the number of whom is as the sand of the sea. And they went up on the breadth of the earth, and compassed the camp of the saints about. And the beloved city, and fire come down from God out of heaven, and devoured them. Verse 10. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Ito pong sabi rito sa verse 10. At ang diablo o ang devil na dumaya sa kanila ay itinapon na sa dagat-dagatang apoy at asupre, kasama ang bulaang propeta at ang halimaw o ang beast. At sila'y parurusahan araw-gabi, magpakailan-kailan paman. Tapusin ko na po in verse chapter 20. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the book, according to their works. 3 verse lang po. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever, last verse, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Malinaw po itong sinasabi po ng salita ng Diyos. Ito po yung book of prophecy. Sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita sa Revelation ang mga magaganap sa hinaharap. Yung magaganap sa judgment, pagkatapos ng rapture, pagkatapos po ng tribulation period. Sabi rito, maghahari si Kristo ng 1,000 years sa lupa kasama ng kanyang iglesia o ng kanyang church. Lahat ng kanyang mga anak no po, lahat ng believers, nakipagkaisa kay Kristo, makakasama niyang maghari. Kaya mga kapatid, mahalaga po na maunawaan natin itong prophecy ito, kasi iba-ibang palagay po ng mga ngaral dito. Iba-iba ang kanilang pananaw, no? Yung kanilang interpretation. First of all,
Una sa lahat, magkakaroon ng rapture, sabi ng Biblia, no? Babalik si Kristo sa isang kisap mata, lahat ng anak niya kukunin niyang buhay. Sabi ng Thessalonica, "For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel." Meron pong trumpeta ng Diyos na tutunog, no? "And the dead in Christ shall rise first." Yung mga namatay daw kay Kristo, unang bubuhayin. Yung mga Kristiyanong unang namatay, bubuhayin silang maguli. "Then we which are alive and remain," sabi rito, "and we shall all be changed." Sabi pala ni St. Paul. Magkakaroon tayo ng tinatawag na body change. Body change, no? Sabi niya, papalitan ng Diyos ang katawan natin ng tinatawag niyang spiritual body. Kasi hindi naman yung laman yung yan, o laman natin ito, sabi ng Lord, ang kukunin niya. Hindi laman ang kukunin ng Lord at dadalhin sa langit. Ang laman po, mga kapatid, hindi pwedeng pumasok sa langit. Hindi po yan, sabi ng Bible. Kasi alam nating lahat na ang langit talagang spiritual yan. At ang laman, makalupa yan, galing sa lupa. Anong sabi ni Apostol Pablo sa Corinto? Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Ang linaw po nun. Yun daw laman at dugo, hindi pwedeng magmana ng langit o kaharian ng Diyos. Nasa 15 po, chapter 15 ng 1 Corinthians. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Ano ang kukunin ng Lord? Yung katawang babaguhin niya. Pag dumating si Kristo, isang kisapata, sabi ng Lord, maririnig natin yung trompeta ng Diyos. At anong sabi niya? We shall all be changed. Lahat ng Kristiyano, habang naririnig po natin yung trompeta ng Diyos, thank you po, yung trompeta ng Lord, naririnig natin tumutunog, binubuhay ng Diyos lahat ng namatay kay Kristo. Lahat ng namatay na unang Kristiyano, na naglingkod, na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, sila po ang unang bubuhayin. I-resurrect sila ng Lord mula sa mga patay. At tayong mga buhay naman, kasabay nila, habang binubuhay sila, yung mga katawan natin, nagkakaroon ng body change. Binabago ng Lord yung mga katawang physical at ginagawa po niyang spiritual body. Panlangit. Kasi ang laman hindi pwedeng ma-rapture. Hindi pwedeng umakyat sa langit ang laman, sabi ng Bible. Kaya nga sabi ng Diyos sa Ecclesiastes, chapter 12, ano sabi niya? Ang laman ay babalik lang sa lupa. Sabi niya, kung saan nagmula. Ang laman, babalik sa lupa, kung saan nagmula. Ngunit ang Espiritu, yun ang babalik sa akin, sabi ng Diyos. Yang kukunin ng Lord sa Kristiyano, yung kanyang spiritual body. Meron tayong tatlong katawan. Ayon sa Bible, mga kapatid, meron kayong tinatawag na terrestrial body. Unang Korinto 15, ano yung terrestrial body nyo? Yung laman, yung inyong physical body. At meron din kayong meron tayong tinatawag na celestial body. Ano yung celestial body naman? Ito po yung ating katawang panlangit. Spiritual body. Yun po ang celestial body. Makalangit na katawan, no? Hindi laman. Spiritual body. Katulad ni Kristo, nung siya'y mabuhay na maguli, nakasama niya mga apostol, kumain sila, pero mga kapatid, yung katawan niya na-resurrect na po, spiritual body na yun. Ngayon mga kapatid, yung pangatlo nating katawan, yung tinatawag nating theophany bodies. Yun, dadatnan mo yun sa langit na lang. Mag-unite ang iyong spiritual body sa iyong theophany body, doon kayo magniningning sa langit. Isang araw tatalakayin po natin muli yun. Kaya ngayon mga kapatid, pag nag-rapture po, kukunin ng Lord ng church, anong mangyayari? Dadali ng Lord doon sa kanyang tinatawag na marriage supper of the Lamb. Kapag ni-rapture ng Lord ng church, sa rapture yan, tinatawag na parang kasal ng kordero yan eh. Kasi nagkaisa na ang katawan at ang ulo ng iglesia na si Kristo at ang katawan nagkaisa na sa alapaap. Kasi ang Lord, alam natin, hindi bababa sa lupa, maghihintay lang po siya sa ulap. At pag nandun na tayo, sinalubong tayo ng Lord, mga kapatid, saan tayo dadalhin? Pagkatapos ng kasal, ng kinakasal, saan nang tuloy?
tutuloy po yan sa reception. Kainan, handaan. Saan po ang reception? Doon sa langit. Revelation 19, the wedding supper of the Lamb. Nagbigay ang Lord ng talinaga sa aklat po ng Lucas. Sabi niya may isang naghanda ng dakilang hapunan o supper, no? Siya po ay naghanda siya ng piging. Marami siyang inanyayahan. Yun mga kapatid, yung mga inanyayahan niya, unang inanyayahan Israel, hindi pinaunlakan yung kanyang panyaya na kumain sa tinatawag na Great Supper. Kaya ang Panginoon ang tinawag niya mga hentil, ang kanyang tinawag para maligtas. Sabi niya, sige, lahat ng pingkaw, lahat ng bulag, lahat ng may kapansanan, tawagin niyo para mapuno ang aking bahay. Sila po, tayo po yon, mga hentil, na dating pong, alam niyo na, may mga kapansanan, makasalanan, tayo ang tinawag ng Lord para raw mapuno ang kanyang bahay. Sabi ng Lord, sinasabi ko sa inyo, sabi ng Lord, isa man sa mga inanyayahan ko, hindi makakatikim ng aking supper, sabi niya. Sino sila? Israel. Kaya nga ang Israel talagang dahil nagmatigas sila, hindi tinanggap si Kristo, hindi tinanggap ang kanilang Messiah, kanilang Savior, kaya ang Panginoon nagalit po. Kaya ang Israel laging may gera, laging walang kapayapaan. Purihin po ang Panginoon. Kaya yun ang rapture, no? Kukunin tayo ng Lord, no? Kukunin sa inyo yung katawang babaguhin ng Lord. Saan tayo tutungo? Sa wedding supper of the Lamb, sa mahabang mesa sa langit. Tandaan niyo po, magkakaroon ng piging sa mahabang mesa ng Panginoon. Makakasalo natin ang Panginoong Jesucristo sa wedding supper of the Lamb. Habang nandun tayo ng 3 taon at kalahati, itong mundong ito ginegera naman ng Panginoon sa kanyang tribulation. Magbabagsak ang Diyos sa mundong ito ng tinatawag na tribulation, kahirapan na hindi pa naranasan ng mundo. At yun po makikita na sa Bible, 3 taon at kalahati. At sa kalahating yon, yung natitirang kalahati, 3 taon at kalahati ng 7 years tribulation, dun maghahari si Satan sa pamamagitan ng Antichrist o ng beast. Alam natin ang beast, dalawang beast, no? Yung isa, ibibigyan niya ang kapangyarihan niya doon sa pangalawang beast. Meron siyang tinatawag na pinakakanang kamay, pinaka-executioner ng kanyang mga utos na pagpatay, pananakop. He went forth conquering and to conquer, sabi ng Revelation 6. Kaya mga kapatid, gagawin ng Antichrist yun, sasakupin niya ang buong mundo. At ipahintulot ng Diyos na ang mundong ito, paghaharian po ni Satanas ng 3 taon at kalahati sa panahon ng tribulation period. Kaya nga, ang Antichrist magwawala talaga. Lulusubin niya noon ang Israel sa huling sandali, doon niya masasakop ang bansang Israel. Magtutulong-tulong ang mga superpower na bansa, kakamping lahat sa Antichrist, sa beast. Ayon sa Revelation 16, ang espiritu ng demonyo, papasukin niya lahat ng mga hari at presidente, karamihan, upang ibigay nila ang kanilang kapangyarihan at mga sundalo sa Antichrist, sa beast o halimaw. Kaya pag nagkaisa na yan, matutupad ang prophecy ng Panginoong Diyos sa Zechariah chapter 14, verse 2. Sabi ng Panginoon, narito, titipunin ko lahat ng bansa sa buong mundo. Titipunin ko sila, pag-iisahin ko sila, laban sa Israel, laban sa Jerusalem, sabi ng Diyos. At kanilang wawasakin ang Jerusalem, wawasakin ang Israel, papatayin ang mga tao, ang mga babae halayin, 2/3 sa mga tao ang mamamatay. Ang matitirang buhay, 1/3, sabi ng Lord. At yung 1/3, yun ang aking ililigtas, sabi ng Lord. Sila ang babalikan ng Lord sa tinatawag na Armageddon. Makikidigma ang Panginoong Diyos sa Antichrist, at ang digmaang yan, naniniwala ko matatapos lang po ng isang araw yan. At doon niya gegerahin ang army ng Antichrist na milyong-milyong army ng Antichrist.
magtitipon ng lahat ng army sa buong mundo. Kaya nga hindi lang 50 million, maaaring hindi lang 100 million na sundalo ng Antikristo lulusob sa Israel para wasakin at patayin ang Israel. Yun ang layunin po ng Diablo. Kaya dito mga kapatid, dito na bago matapos ang titirang 3 taon at kalahati, bago maubos ang Israel, doon na bababa si Kristo. Bababa ang ating Panginoong Jesucristo sa third coming. Tandaan nyo, merong third coming. At yun po ang gera ng Armageddon, the Battle of Armageddon. Bababa si Kristo, sinong kasama? And all the saints with thee. Zechariah chapter 14, and the Lord my God shall come with all the saints, and all the saints with thee. Makakasama niya ang lahat ng kanyang mga saints. Sino ba ang mga saints ng Lord? Yung mga anak niya, ang church. Lahat ng believers na tumanggap kay Kristo, tinatawag ng unang Korinto 1:2 na saints. Kaya mga kapatid, makikidigma ang church at si Kristo sa Antichrist. Tutulong din ang Israel, sabi ng Zechariah 14, makikidigma rin ang Israel. Gagamit din siya ng nuclear weapon, mga ballistic o not ballistic, tactical nuclear weapon, nuclear bomb, gagamitin din po ng Israel yan. Yung mga nuclear bomb na nilalagay sa maliliit na missiles, kasi nandun lang sila sa Israel, kaya hindi sila gagamit ng ballistic missile doon. O yung tinatawag na ICBM o International Continental Ballistic Missile. Gagamitin lang nila ay mga tactical nuclear bomb. Mga pang short range lang po ng mga nuclear. Pero napakalakas. Kaya makikita natin sa Zechariah, yung kahinat na ng mga army ng Antichrist, sabi ng Lord, nakatayo pa sila, nahaagnas na yung kanilang laman. Yung mga mata nila nahaagnas na. Yun po ang Battle of Armageddon. At si Kristo at ang church, mananalo po sa gerang ito. At ang mundong ito, sabi ng Biblia, susunugin ng Lord. Isasabay niya sa nuclear war yan. Ng landscape ng mundo, babaguhin niya. Susunugin niya lahat ng gawa ng tao, ayon sa Biblia. At itatatag ng Lord yung kanyang sariling disenyo. Meron siyang sariling design para sa mundong ito. At ang sabi ng Lord, I will make all things new. Sabi niya, no? Babaguhin ko lahat ng bagay sa mundong ito, sabi niya. Pati na ang Israel, di ba sinabi niya, i-elevate niya ang Jerusalem, itataas niya, papatagin niya ang mga bundok, tatanggalin ang mga bundok, tatanggalin pati dagat, kasi po babaguhin niya ang landscape ng mundo. Kaya nga, dahil ang mag-ahari na hindi na tao, hindi na empire ng tao. Ang empire ng tao, 4 lang. Mula Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, Grecian Empire, Alexander the Great, at pangatlo ang Roman Empire. At ang panglimang empire, hindi na sa tao, kundi empire na ni Jesus Christ. Hindi na Gentile empire, kundi Jesus Christ empire na po. Mag-ahari siya ng 1,000 years sa mundong ito, kasama ng kanyang mga anak. Ayon sa Biblia, they shall reign with Christ 1,000 years sa planetang ito. Yun ang tinatawag na millennium. 1,000 years muna. Kumbaga patikim lang yan mga kapatid. Patikim lang ito. Kaya yung gloryng naghihintay sa mga Kristiyano, 3 Una, mararapture kayo. Mararanasan nyo yung grabing ecstatic joy. No? Rapture. Grabing kagalakan. Makakasama mo si Jesus sa langit sa tinatawag na marriage supper of the Lamb. 3.5 years sa lupa. Pero sa langit, baka minuto lang yun. O minuto lang yun. Pagkatapos doon, bababa kayo sa lupa para maghari ng 1,000 years sa lupa. Mag-ahari ka. Sipin mo, pangalawa, no? Rapture, tapos millennium reign. At pangatlo, yung tinatawag na new heaven and new earth. Kaya 3 glory, 3 blessing ang pinahihanda ng Lord sa mga anak niya. Yan po ay makikita natin sa Bible, walang bawas, walang kulang. Meron talagang 1,000 years na paghahari si Kristo. Revelation 20. Okay? Ang tanong ito po, ano ang nature ng millennium? Pagdating ba ng millennium, sabi ng iba, may nakausap akong pastor, actually kaibigan kong pastor, sabi niya,
Ang tanong ito po, mag-aasawa ka pa ba ron sa millennium? Pag naghahari ka na sa lupa ng 1,000 years, kasama ni Kristo. Halimbawa, binigyan ka ng kapamahalan sa lupa, ginawa ka niyang governor, ginawa ka niyang hari, ginawa ka niyang mayor. Mga kapatid, ang tanong, mag-aasawa pa po ba ang mga Kristiyano sa panahon yon? Sa palagay niyo po, mga pastors, mga minister, mga ngaral, ano po sa palagay niyo? Kasi isang pastor ang nagsabi sa akin, sabi niya sa akin, kung may mag-aasawa pa sa millennium, sabi niya, siya ang gusto kong mapangasawa, sabi niya. Brother, may plano eh. Siya ang gusto kong mapangasawa sa millennium. Kung meron pa rin mag-aasawa sa millennium, sabi ko, okay yun sabi ko. Sa palagay niyo po, ano po kaya ang palagay niyo ang mangyayari sa mga Kristiyano? Mag-aasawa pa po ba kayo ron sa millennium? Mga kapatid, ang mag-aasawa po, yung mga natural people, yung mga naiwan sa rapture. Yung naiwan sa rapture at naiwan sa Battle of Armageddon, yun ang magpaparaming muli. Pero ang mga Kristiyanong na-rapture, glorified body na po kayo. Nagkaroon na kayo ng body change. Pero kung loloobin ng Lord at pagdating doon, bigyan ka uli ng laman, di kaganda. Ano po? Brother Man, pagdating sa millennium, pwede naman ang gawin ng Lord yan. Pagdating sa millennium, dahil yun talagang literal na paghahari sa mundo, pwede kanyang uling bigyan ng katawang lupa. At yun na sa Panginoon yun. Pero ayon sa Bible, meron talagang, kapag ang isang Kristiyano, glorified body na, iba na ang ano mo, ikaw talagang, kumbaga wala nang panlaman, wala na, kumbaga, parang spiritual na ano. Pero, ganun po man, nasa Panginoon pa rin ang bagay na yon, kung loloobin ng Lord, no? Ngayon, ang magpaparami talaga na tiyak, yung mga naiwan sa rapture. Meron akong narinig na aral ng isang kaibigan ko ring pastor na kinuha na ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, nag-preach siya. Bisita ako noon, sabi niya, mga kapatid, sabi niya, mga UPC, mga kapatid, binaumban niya. Sabi niya sa akin, actually, iba ang kanila. Merong konting doctrine lang, differences. Hindi masyadong perfect yung gospel niya. Kailangan mamunga kayo, sabi niya sa mga tupa. Kailangan mamunga kayo, mga kapatid. Dahil pag hindi kayo namunga, sabi niya, wala kayong paghaharian sa millennium, sabi niya. Kailangan daw lahat tayo mamunga, magkaroon ng mga bunga. Dahil sabi rin ko, sumayo kayo at mamunga. Dahil pag wala kang bunga, sabi niya, wala kang paghaharian sa millennium. Mali po yun. Mga kapatid, pag namunga ka, alam mo, nangaral ka, namunga ka, yung bunga mo, magiging anak ng Diyos din yan. Di po ba? Hindi mo paghaharian yung kapatid mo kay Kristo. Hindi natin sila paghaharian. Kasama mo silang maghahari sa millennium. Kaya yung araw na yun, hindi nala ako, ayaw ko siyang ma-embarrass, no, mga kapatid. Sabi ko, kulang pa talaga yung kaalaman ng kaibigan ko, sabi ko. Ngayon, hindi mo paghaharian po ang mga bunga mo. Bawa, may hinahawakan kang shirts. Hindi mo sila paghaharian, mga kapatid. Kundi, ang mga kapatid natin sa Lord, kasama natin silang maghahari din. Amen. Sinong paghaharian natin? Yun ang tanong. Kasi sabi ni Jesus, maghahari kayo kasama ni Kristo. Ang paghaharian natin, itong mundong ito. Kasi sa millennium, mga kapatid, magkakaroon po ng Battle of Armageddon, lulusob ang Antichrist kasama ang milyong-milyong sundalo, sasakupin niya ang buong mundo Ang pinakahuling sasakupin ang Israel. Pag ang Israel, napatay niya ng 2/3, dun bababa si Kristo kasama ang church para iligtas ang Israel. Dahil sa huling sandali, mga kapatid, manunumbalik ang Lord sa Israel. Magkakaroon din po ng restoration. Ire-restore ng Lord ang relasyon niya sa Israel. At ang Israel, babalik sila sa Panginoon. At tatangis. At sila po'y magsisisi. At doon, sabi ng Panginoon, ang natirang 1/3, sabi ng Sekaraya, ang natitirang 1/3 sa Israel,
pipinuhin ko, sabi ng Lord. Ang papatay ng Antikristo, 2/3. Yung 1/3 na mabubuhay, sabi ng Panginoon, lilinisin ko sila. Parang silver na nilinis sa apoy, sabi ng Lord. At ginto. Pipinuhin ko sila, lilinisin ko sila, at ibabalik ko sila sa akin, sabi ng Lord. Tatanggapin ko na sila. Ako'y magiging Diyos nila, sila magiging mga anak ko na o bayan ko na. Kaya sa last days po, babalik din ang Panginoon sa Israel. Kaya lang ngayon, kinukumpleto lang ng Lord ang bilang ng mga hentil na maliligtas. Romans chapter 11. Pag nausto na ang bilang ng mga hentil na tatawagin at naligtas, babalik na sa Israel ang kaligtasan. Sabi ni Paul, pansamantala lang ang pagkabulag ng Israel. Sabi niya, until the fullness of the Gentiles be come in. And then, sabi niya, and so all Israel shall be saved. Doon maliligtas ang Israel. Kaya nga, lahat na ito nasa plano ng Lord. Nakaplanong lahat yan at nakaprophesy na yan. Kaya, mahalaga po ang prophecy. Kaya pag alam natin ito, alam natin yung mangyayari sa hinaharap. Kaya ngayon, yun po, itong mga naiwan, kasi sabi nga ng Lord sa Russia, ikaw Gog at Magog, ang Gog, ang Russia ang Magog Russia, the land of Magog. Si Gog ang magiging ang presidente ng Russia. Sabi ng Lord, pababalikin kita. Ang ititira ko sa iyo, 1/6 lang. Papatayin niya ang karamihan sa mga Russians. Paanong paraan? Lilindol po. Ayon sa Bible, magpapadala ng Lord ng lindol. At magpapaulan siya ng apoy at bato sa mundong ito. Alam niyo yung batong babagsak ng Lord. Nabasa natin yung batong ibabagsak niya. Hindi ba? The weight of a talent. As sa Revelation 16. Weight of a talent. Ang bigat niyan, mga kapatid, 34 kilos. The weight of a talent. Uulan daw ng bato na ganyang kalaki. Grabe, no? Yung bigas lang na 25 kilos, 25 kilos lang. Isipin mo, napakabigat na. Uulan ng 25 kilos, patay talaga yung mababagsak kanyan. Kasi ang taas ng pinanggalingan. Mabilis pa sa bala yan. Yung 34 kilos pa kaya. Tapos bato. Buhay na bato. Tapos umaapoy pa. Hailstones. Mga batong umaapoy at granizo. Ang bigat, 34 kilos. Uulan sa lupa. Lahat ng madadaganan niya. Lahat ng bahay na matatamaan ng batong yan. Talagang wasak. Kahit kung sabi semento ang bungalo mo, pag tinamaan ng mga batong yan, mawawasak talaga. Walang batong nakapatong sa batong hindi ibabagsak ng Lord. At ang taong tatamaan, patay talaga. Pero sabi ng Bible, may maiiwang buhay. Ang Lord meron siyang iiwasan na hindi niya patatamaan, matitirang buhay. Sa Russia, 1/6, sabi ng Lord. Isipin mo, ika-6 na bahagi na lang yung matitira sa Russia para magparaming muli. Kasi sila rin ang gagamitin ng Lord sa tinatawag na third burning. Meron pang third burning ang Lord Second burning, susunugin ng Lord ang mundong ito to cleanse this world, this present world. Lilinisin niya ito para ihanda sa kanyang millennium o millennial reign. Kaya mga kapatid, meron pang third burning. Yung third burning naman, pag nag-alsa uli, pinakawalan si Satan sa pagkakagapos niya ng 1,000 years. Kasi sa millennium, 1,000 years sa pag-aari, igagapos ng Lord si Satan. Itatanikala niya at itatapon sa bottomless pit. Saan ang bottomless pit? Sa impyerno. At sasarhan ito. At hindi na siya makakalabas hanggat hindi natatapos ang 1,000 years. Kaya ang paghahari natin ng 1,000 years kasama ng ating Panginoon ay napakapayapa. Walang devil. Walang gera. Walang tukso. Kaya nga sabi ng Lord, magiging maamo lahat sa panahon ng millennium, parang panahon po ni Adan at Eva, ibabalik niya ang nawalang paraiso. Sabi niya, ang mga ahas kakain ng alikabok. Ang mga leon, tigre, lahat ng mababagsik na hayop ay kakain na ng damo. Kaya wala nang bagsik, sabi ng Lord. Wala nang mananakit. Ang paghahari ni Jesus Christ sa 1,000 years, puno ng kapayapaan at katwiran.
At siyempre, kagalakan. Opo? Wala nang gera. Kaya nga sabi ng Lord, yung mga natirang buhay, yung hindi nabagsakan ng bato at apoy, at hindi namatay sa lindol na pinadala ng Lord, yung pinakamalakas na earthquake. Sabi ng Biblia, yung matitirang buhay, yung mga anak nila, ang papatayin lang ng Lord lahat, yung army ng Antichrist. Yung milyong-milyong lumusob sa Israel, mamamatay pong lahat yan. Kung 100 million yon o 200 million, mamamatay lahat yon. Mga kapatid, kakainin daw sila ng lupa. Lilindol, bubukas ang lupa, babagsak sila ng Lord doon. Pagkatapos, sila po'y papatayin ng Lord sa 2 talim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig, ang kanyang salita. Kaya nga, makikita niyo po talagang ganun ang gagawin ng Panginoon. Na, nag-commercial ata itong ating background. May commercial ata. Pag ano po, hanap tayo ng walang commercial. Yung dating ginagamit po ni nung apo niyo. Yun po ang ilang kaganapan po sa future, no, sa millennium. Kaya ang mag-aasawa po, sabi ng Lord, ang natirang 1/3 sa Israel, sabi ng Panginoon, imumultiply ko sila. I will plant them and I will multiply them, sabi ng Lord. Imumultiply niya raw ang natirang Israel. Kaya nga may manganganak pa sa kanila. May manganganak, may mamamatay. Ang Israel po, mga kapatid, dahil hindi sila believer, hindi sila tumanggap kay Jesucristo bilang Panginoon, wala silang eternal life. Ang meron lang eternal life doon, dahil ang maghahari sa kanila, si King David, siyang may eternal life, si David. Dahil si David ay baptized ng Holy Ghost. Old Testament pa, anointed na siya ng Lord. Pero itong mga Israel ngayon, mga kapatid, hindi sila tumanggap kay Kristo. Yung tumanggap kay Kristo, John 3:16, yun lamang may eternal life. Anong mangyayari sa Israel? Sabi ng Lord, imumultiply ko sila, manganganak silang muli. Mamamatay ang sanggol ng 100 years, sabi niya sa Isaiah. Mamamatay siya ng 100 years at wala nang sanggol na mamamatay. May namamatay, may pinapanganak. Kaya ang Israel dadaming muli. Ipakikita lang sa buong mundo na ang Israel, tinanggap niyang muli at bayan niya. Kasama ng church. Ang church kasi at ang Israel magsasama sa Jerusalem ayon sa banal na kasulatan. Kaya lang ang church, merong special talagang grace na tinanggap sa Lord. Dahil ang church, ito ang magiging bride of Jesus Christ. The bride of Christ. Ano yung bride? Wife. Asawa ni Kristo. Kahit sa Revelation 21, nandiyan yan. Sabi ng angel kay John, the Apostle John, come, sabi niya, come hither, and I will show you the bride. I will show you the bride of Christ. Nang dalhin ako ng anghel, sabi niya, pinakita niya sa akin ang church, ang congregation ng Lord, ang Mount Zion. Ang Mount Zion ay ang church. Ang city of God ay ang church. Ang New Jerusalem o Heavenly Jerusalem ay ang church. Nasa Hebrew chapter 12, makikita niyo po, ang Mount Zion ay ang church. Kaya hindi literal na bundok yung Mount Zion. Dahil sa langit, wala pong bundok. Walang literal na bundok at walang building. Sabi nila, ang building daw ng Lord, meron daw palasyo ang Lord na palasyong building. Wala po. Ang pinakapalasyo ng Lord ay ang church. Mga kapatid, basahin niyo sa Bible. Revelation 21:22. Sabi ni Apostle John na nakarating doon, dinala ng Lord, sabi niya, and I saw no temple therein. Wala akong nakitang building sa langit. Wala po. Walang literal na palasyo. Ang palasyo ng Lord ay tayo. Tayo ang kanyang tinatawag na tabernacle o temple. The spiritual temple of God. Dahil ang spirito niya nananahan sa bawat isa sa kanyang mga anak. Mga kapatid, isang araw tatalakay natin muli ito. Sa millennium, yun ang magpaparami. Ang Israel, ang magpaparami uli. Yung naiwan naman sa mga bansa, America, China, Russia, Japan, India, Pilipinas, lahat ng maiiwan na hindi sumampalataya kay Kristo, yung maswerteng maiiwan, meron pa rin silang grace. Kasi kumbaga kung ikakategorize mo po ang mga kapatid, kumbaga ang category po ng church ay class A. Ang Israel, class B lang yan, kasi wala silang eternal life.
Ang church, meron tayong buhay na walang hanggan. Wala ka ng kamatayan doon. Hindi ka na mamamatay. Sabi nga ng Lord sa Revelation 20, lahat kayong makakasama ni Jesus sa millennium o sa kanyang paghahari ng 1,000 years. Mapalad at banal, sabi niya. Ang makakasama sa unang pagkabuhay na maguli. Ano yun? Millennial reign. Sa millennium ni Kristo yan. On such, the second death has no power. Wala na raw power sa inyo ang kamatayan. Anong kamatayan? Second death. Yung judgment. Hindi na mahihiwalay sa Lord. Kasi ang kamatayan ay yung pagkakahiwalay sa presensya ng Diyos. Spiritual death yan. Wala na raw power sa iyo ang judgment. Automatic po, lahat ng naghari ng millennium, kasama na yan sa eternity. Kasama na yan sa bagong langit at bagong lupa. Maghaharing kasama ng Panginoong Jesucristo. Kaya, napakaganda po nitong plano ng Lord. Kaya nga mapalad yung makakasama sa rapture. Pag na-rapture ka, tuloy ka na sa millennium para maghari ng 1,000 years. At pag naghari ka sa millennium, wala ng judgment. Diretso ka na sa tinatawag na new heaven and new earth. Walang hanggang buhay sa lupang ito. Maghahari kayo sa lupa, sabi ng Lord, pamamahalaan niyo ang mundong ito sa kamay na bakal. Meron siyang pagkakaluban yan. Sa Lucas, anong sabi niya sa talinaga niya? Nang binigyan niya ng talento, yung mga alipin niya, yung mga lingkod niya. Lord, yung 1 pound mo, tumubo po ng 10 pounds. Good, sabi niya. Thou faithful, thou good and faithful servant. Sabi niya, maghari ka sa 10 city. Sabi niya, magkaroon ka ng rulership, paghahari sa 10 syudad. Sabi niya, 10 cities. Sabi nung namunga ng 5, Lord, yung 1 pound mo, namunga po ng, tumubo po ako ng 5 pounds pa. Thou good also and faithful servant. Sabi niya, have thou authority over 5 cities naman. Ikaw naman, maghari ka sa 5 syudad naman. Tingnan niyo po yung talinhaga ni Jesus. Doon sa mga talinhagang binitawan ng Lord, makikita mo na yung magiging kalagayan ng mga Kristiyano. Sabi ng mga 24 elders, nagpasalamat sila kay Jesus Christ, ginawa mo kaming mga hari at mga saserdote, sabi niya. At kami maghahari sa mundong ito, sabi ng mga elders sa langit. Ibig sabihin, meron talagang tinalaga ang Lord na maghahari, mga kapatid. Kaya napakaganda po. Kaya nga sabi ni Paul, hindi pa pumasok sa isip nyo, sa puso nyo, kung gaano kaganda ang inanda ng Diyos sa inyo. Kaya yan po ay yan po ang mga plano ng Lord sa church. So po, meron ba tayong 1 oras? Sister, wala? 1 oras? Wala. Meron na? Wala na. Ngayon mga kapatid, yun po. Pero yung mga naiwan sa mga iba-ibang bansa, tulad ng Russia, Amerika, ibang bansa, bubuhayin sila ng Lord muli. Hindi po tatapusin ng Diyos ang lahi po ng tao. Dahil sinabi niya sa awit, ang kinalulugdan daw ng Diyos ay ang anak ng mga tao. Nasa Proverbs, awit, no? Kaluguran niya, kaligayahan daw ng Lord ang mga tao, the sons of men. Kaya ang lahi po ng tao, mga kapatid, hindi niya puputulin. Yun nga lang babaguhin niyang muli. Tulad ng panahon ni Noah, pinatay ang maraming masama at nagpanibago siya ng lahi kay Noah. Dumaming muli. Ngayon ang mangyayari pagkatapos ng Armageddon, gerang nuclear, mga kapatid, nuclear war, lahat ng matitirang buhay, pararamihin muli ng Diyos. Mabubuhay silang muli. Ibibless silang muli ng Lord para magparami. Pupunuin ng tao ang mundong ito. Ayon sa Biblia, tatanggalin niya na yung dagat. Kasi wala nang gera. Wala na po ang diablo nun. Nahatulan na ang diablo sa impyerno. O lake of fire. Wala na si Xi Jinping. Wala na rin si Putin. Talagang wala na. Hahatulan na ng Lord yan. Wala nang gera. Kaya ang mangyayari, mga kapatid, ano na po yan, yung mga natirang buhay, mapalad din sila eh. Kasi mabubuhay sila ng 100 years. Ahaba rin po yung buhay nila. Kaya lang may kamatayan sila. Wala po silang eternal life. Wala silang eternal life. Eh anong gagawin ng Lord sa kanilang spirito?
binabalik lang po ng parang reincarnation. Kapag ang isang tao po namatay, meron na biblical po ang reincarnation. Tingnan niyo si Elijah. 3 beses nag-reincarnate. O 2 beses nag-reincarnate. Sa panahon ni Elijah, pinanganak siya bilang Elijah. Sa panahon ni John the Baptist, nag-reincarnate siya as John the Baptist. Sa panahon ng 2 propeta, nag-reincarnate uli as one of the prophets sa Revelation 11, kasama ni Moses, para magtapos sa gospel sa mga Hudyo. Kaya binabalik lang ng Lord yung Espiritu, pero wala silang eternal life. Pwedeng gawin niya, parang mga hayop, bawang, aso, namatay, pusa. Yung Espiritu niyan, babalik lang sa Lord. Walang eternal life yon. I-absorb lang ng Lord yung Spirit, galing sa Kanya, yun yung buhay. At ibabalik uli ng Lord sa mga bagong panganak. Ganun lang po yan. Nireveal ng Lord sa akin to, mga kapatid. Nireveal niya yan, yung mystery ng reincarnation. Kasi si John the Baptist, nag-reincarnation lang po siya ni Elijah, Prophet Elijah. Ngayon, ang may eternal life, lahat ng sumampalataya kay Jesus Christ, sila po ang mapalad. Dahil ayon sa Biblia, meron tayong buhay na walang hanggan. Hindi na kayo mamamatay, sabi ng Lord. Hindi na kayo tatanda. Hindi na kayo kukupas. Wala nang magpe-fade. Forever young. Amen. Yun po ang plano ng Panginoon. Kaya mga kapatid, halimbawa namatay ka ngayon ng 100 years. Pag niresurrect ka ng Lord, hindi 100 years ang edad mo. Pinaghandaan ka raw ng katawan ng Diyos na ayon sa kanyang kagustuhan, panlasa. Hindi kanya bibigyan ng uugod-ugod na katawan. Wala kang magpag-uugod-ugod ka sa langit. Bibigyan ka raw niya ng katawan na ayon sa kanyang pinlano. Hindi matanda, ayon sa kanyang plano. At yun po ang kukunin ng Lord. Kaya mga kapatid, sabi ni Paul, iba ang inyong katawang lupa. Sabi niya sa Korinto 15, iba ang terrestrial body nyo, iba rin ang inyong celestial body, sabi niya. Hindi po ano. Ang inyong celestial ay mahina, may kahinaan. Ngunit ang inyong celestial body, sabi ni Paul, ay walang kahinaan. Powerful. Ibig sabihin, ganun po. Kaya mga kapatid, ang magpaparami talaga, yung mga natural people na naiwan. Yan, pupunuin nilang mundo at ang mga Kristiyano ang maghahari sa kanila. Sabi ng Lord, pamamahalaan niyo ang bawat nasyon sa kamay na bakal. Sabi ni Jesus Christ sa Revelation chapter 2. Kung basahin niyo po ang Thyatira Church 8, makikita niyo ron yung plano ng Lord. At sa Lucas, makikita niyo yung plano ng Lucas. Lucas 19, makikita niyo yung parable ng nobleman. Kaya mga kapatid, yan ang mga pinakikita ng yung mga plano niya sa darating na millennial reign of Christ. Pero kayo na mga believer, tumanggap na ng Holy Ghost or Holy Spirit, meron na kayong eternal life. Kaya nga, daig nyo ang Israel. Daig nyo ang mga natural people. Ang Israel class B lang yan. Natural people class C. May mga kamatayan yan. Pero ang church, kayong sumampalataya kay Jesus Christ, wala na kayong kamatayan, sabi ng Lord. Meron kayong eternal life. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, sabi, shall not perish, but have eternal life. Everlasting life. Kaya wala kang kamatayan, meron kang walang hanggang buhay. Revelation 21, hindi na kayo mamamatay, hindi na kayo tatanda, forever young. Yun po ang plano ng Panginoon. Kaya yun ang nature ng millennium. Kaya mga kapatid, magpatuloy po tayo sa Lord. Ang mahalaga, rapture. Kailangan ma-rapture tayo. Alam niyo naman ang kukunin ng Lord sa rapture, no? Anong kukunin niya sa rapture? Iglesyang walang batik. Ephesians 5:27, a perfect church without blemish, without wrinkle, spotless, should be brought to heaven. Yun ang kukunin ng Lord sa rapture, kukunin niya. Isang church daw na walang lebadura. Yung doctrine mo, walang halo. Kailangan pure gospel. Walang halong doktrina ng tao. Lahat ng inaral nandito, nakita yung mga sertas, kaya sinishare ko yung mga verses para makita nyo.
walang dagdag, walang bawas. Yun lang sinabi ng salita ng Lord, ang tinalakay po natin. Kaya magpatuloy po tayo mga kapatid. Napakaganda po ng plano ng Lord sa atin. Yun po ang paghaharing kasama ni Kristo ng 1,000 years. Mga kapatid, mararanasan po natin yan. Kaya konting panahon na lang kasi nandiyan na Iran. Nagkakagera na sa Middle East, nakahula. Pag naggera ang Israel at ang Iran, hudyat na yan na magtitipo na ang mga kaalyado ng Iran, Russia, China, Iran, Turkey, Jordan, mga kapatid, darating ang last days. Sila ang nakaprophecy sa Sekaraya at dito sa Ezekiel. Magtutulong-tulong yan para gerahin ng Israel. Ibig sabihin, nasa last days na po tayo. Kaya kailangan na nating magtrabaho sa Panginoon, maglingkod sa Diyos, maging mainit sa pananampalataya. Kasi ang kukunin ng Lord, yung on fire sa faith, sa pananampalataya. Sabi ng Lord, kung ang maligamgam, sabi niya, isusuka ko. Sabi ng Lord, ano yung maligamgam? Ang paglilingkod kapag ang paglilingkod mo maligamgam. Di ba sabi ng Lord sa Revelation? Sabi niya, ang nais ko sana, kayo maging mainit. Sabi niya, ayaw ko ng maligamgam, sabi ni Jesus. Ngunit dahil maligamgam ka, sabi niya sa isang church, isusuka kita sa aking bibig, sabi niya. Sabi niya, may isusuka, hindi niya irarapture, hindi niya kukunin. Kaya ang gusto pala ng Lord, gusto ko maging mainit ka. O kaya naman, malamig na lang. Kasi pag malamig, impyerno na. Madaling hatulan. Pag mainit, kukunin. Pag maligamgam, malamig, judgment na. Hatulan sa impyerno. Yung alanganin, pag maligamgam, lilitisin pa yan. Magkakaroon pa ng judgment, lilitisin pa yan. Kailangan, sabi nga ng Lord, kailangan maligamgam, ikaw ay malamig o kaya mainit. Madaling hatulan niya. Pag mainit, rapture. Pag maligamgam, ay pag malamig, impyerno. Ganun lang po. Kaya mga kapatid, siguro po kahit paano nagkaroon tayo ng idea, kaalaman dito po sa millennium. Tandaan nyo po, sa panahon ng millennium, ayon sa banal na kasulatan, nasa body change na po kayo. Ibig sabihin ng body change, nandun na kayo sa inyong spiritual body. Perfect body, wala nang kahinaan, hindi na makalaman. Kaya kayo po'y maghahari na kasama ni Kristo. Ang mga mag-aasawa roon, yung mga natural people na naiwan, at ang Israel. Ang Israel, magagawa po nila yan. Maliban lamang kung ang Panginoong Diyos, halimbawa, yung mga binigyan niya ng paghahari sa mundo, binigyan niya ng katawang, alam niyo na, no? Sa millennium o sa buhay na walang hanggan, nasa Panginoon po yon. At yun po ay katulad ng may mga revelation kasi sa Revelation na doon niya ihahayag, sabi niya, doon ihahayag ng Lord pag nandun na tayo. Kaya yun po, no? Kaya maraming salamat po at nawa po kahit papano nagkaroon tayo ng idea rito. Sa susunod yung tinatawag na New Heaven and New Earth, talakayin din po natin, idiretso natin niya sa bagong langit at bagong lupa. Kasi ang una rin talaga, magkakaroon muna ng rapture, di ba? Rapture muna. Pagkatapos ng rapture, tribulation period. Tapos ng tribulation period, ano po isusunod? Magkakaroon ng sinatawag na Armageddon, no? Gagarahin ng Lord ang mundong ito, magkakaroon ng nuclear war para baguhin ng Lord ang mundong ito at sunugin. So, sasama ron ang apoy ng Diyos, sasama na po ang apoy ng Diyos sa Armageddon, sa nuclear war. Pagkatapos ng nuclear war, maghahari si Kristo ng 1,000 years, millennial reign of Christ. Kaya pag naghari siya ng 1,000 years, anong mangyayari? Pagkatapos ng 1,000 years, pakakawalan si Satan. Pag pinakawalan ng Diablo, mandadaya muli. Sinong madadaya? Hindi ang mga Kristiyano. Ang tanong, ito ang tanong may posibilidad ba? Meron pa bang posibilidad na madaya ka ni Satanas pag naghahari tayo ng sa millennium ng 1,000 years kasama ni Kristo? Pwede pa bang madaya yung mga Kristiyano ni Satan? Ang sagot po, hindi na. Hindi na po kayo madadaya. Ang madadaya ni Satan, pag pinakawalan siyang muli, ay ang mga natural people na walang Holy Spirit. Kasi tayo po, kayo po, meron na kayong Holy Spirit. Nasa inyo na ang Holy Ghost. Hindi na kayo madadaya ng kaaway. Kaya nga, ang dadayain niya, ang Gog at Magog uli.
Nasa Bible, nasa Revelation 20. Gog and Magog, to gather them together, again, to battle. Mag-aalsa uli ang Russia. Gagamitin uli ng Diablo ang Russia. Pag pinakawalan siya, pagkatapos ng milenyo, pakakawalan siya sa impyerno, dadayain niya muli ang Russia. At ang Russia, dahil dumami na, siyempre, naging milyon-milyon na, lulusobin nila ang Israel uli. Pero sabi ng Biblia, doon na sila susunugin ng Diyos sa kanyang apoy. Fire come down from heaven and devoured them all. Susunugin silang lahat ng apoy ng Diyos. Yun ang magiging wakas po ng Gog at Magog sa third burning. Kaya yung third burning, lilinisin uli ng Lord ang mundo para sa tinatawag na bagong langit at bagong lupa. Laging apoy ang ginagamit ng Lord na panlinis. Apoy. May first burning, second burning, third burning. Kaya mga kapatid, yun ang magiging, yun po. Kaya nga, hindi na kayo madadaya. Wala na kayong posibilidad na madaya pa ni Satan. Ang madadaya na lang yung mga natural people, lalo na itong Russia, ang kanyang mga kaalyado, para lumusob uli sa Israel. Kaya yun po, napakaganda itong mga plano ng Lord. Kaya nga mapalad yung nanampalataya kay Kristo at tumanggap ng Holy Ghost, ng Holy Spirit, sapagkat sabi ng Bible, wala nang kapangyarihan sa inyo, ang Diablo. Wala na rin kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, mga kapatid. Forever talagang sealed na kayo, sabi ng Lord. You were sealed by that Holy Spirit of promise. Pag sealed, ibig sabihin, protected tayo ng kapangyarihan ng Diyos, ng Holy Spirit. Okay, let us pray. Manalangin po tayo mga kapatid. Lord Jesus, salamat po muli sa mga salita mo naming natalakay sa gabing ito. Papasalamat po ako, Lord, sa iyo sa mga revelation ito na hinayag mo po sa amin. Kahit kami hindi karapat-dapat, napakadakila ng iyong plano sa inyong mga anak. Sinabi ng iyong salita, hindi pa pumasok sa inyong isip o sa inyong puso kung gaano kadakila ang gloryng naghihintay sa mga Kristiyano na maglilingkod sa Panginoon. Hindi lang pala buhay na walang hanggan, kundi nagplano ka pa na ang mga anak mo maghaharing kasama mo sa mundong ito. Magkakaroon ng mga posisyon sa lupa upang maghari sa mundo. Lord, at ikaw ang aming King of Kings. Kaya Lord, salamat po sa iyong napakagandang plano sa bawat anak mo, sa bawat lingkod mo, Panginoon. Kahabagan mo kaming lahat at laging tulungan sa lahat po ng aming paglilingkod upang lagi ka naming maitaas sa mundong ito, maluwalhati ka namin at ang lahat ng glory, lahat ng kalwalatian ay maibigay lamang sa iyo, Panginoon, sapagkat walang sino man sa amin ang karapat-dapat sa iyong kalwalhatian. Ikaw lamang ang nagtagumpay. Ikaw lamang ang tumubos sa aming mga kasalanan. Ikaw lamang ang nagbago sa amin. At ikaw ang nag-empower sa amin, Panginoon, upang makapaglingkod sa iyo. Maraming salamat. Pagpalain mo po ang gawain ito sa aming munting gawain ito, Lord. Dalayan ko maraming mga pastors, ministers, mga kapatiran, mga tao pong makinig at magpatuloy pong makinig sa iyong mga salita upang maunawaan nilang lahat ang iyong mga kalooban, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming mga viewers at dalayan ko na patuloy namin silang makakasama tuwing linggo at bigyan mo silang lagi ng kauhawan sa mga kaalaman at mga revelations na binibigay mo po sa iyong lingkod at sa iyong iglesia. Maraming salamat. Pagpalain mo, Sir, aming mahal kapatid, Sir Feli, kanyang pamilya, mga anak, patuloy ko silang dinadalangin, Lord, na nagbigay ng daan, nagbukas ng pinto para sa gawain ito sa YouTube, ganoon din po sa Facebook. Lord, na i-upload na pala nila sa YouTube ang gawain ito. Maraming salamat sa kapatid na ito. Panginoon, pagpalain mo po, Sir Feli, pagpalain mo ang kanyang mga anak, patuloy mo silang ingatan, Lord, pakatakluban mo sila sa banal mong tugo at proteksyon. Ganon din ang kanyang mga mahal sa buhay. Ganon din po lahat ng lingkod mo, Brother Val, Brother Romy, lahat kami, pagpalain mo patuloy ang mga lingkod mo. Patuloy mo kaming kahabagan, Ama, at pagpalain lahat ng siksik-liglig sa financial, sa material, sa physical, higit sa lahat sa spiritual, Panginoon. Maraming pong salamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Lord God, ito po lahat ang aming dalangin namang banal.
Amen. Amen. Thank you, Lord God. God bless you po. And good night. Thank you po.